Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, the Feast of the Conversion of Saint Paul. Tayo ding lahat, marami tayong pinagdarasal na magbago sa ating buhay. Pinagdarasal natin na magbago ang ating kalagayan, naway mabayaran natin ang ating mga utang. May mga nagdadasal na magbago ang kanilang karamdaman, na manumbalik ang lakas, sigla at mabuting kalusugan sa kanilang buhay. Marami din pinagdarasal ang pagbabagong isip at puso ng kanilang mga minamahal. Mga kapatid, ang pagbabago ay nag-uumpisa sa kagustuhan at ito ay pinagpapatuloy at nagiging ganap lang sa grasya ng Diyos. Kaya naman, habang daladala natin ang ating mga iba't ibang dasal at dalangin, minsan pa tayo din kilalanin natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin tayo nagbago, nanatili pa rin tayo sa ating mga pagkakasala, naway sa awa ng Diyos, maging karapat-dapat tayong makinig sa Kanyang salita at makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kami mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan. Sa daigdig na ito, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig
na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At aking ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko, at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ang lahat ng bansa, siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpapabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan.
Sa pangalan ko, magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Sabi po minsan ng isang pilosopo that whoever fights monsters should see to it that in the process, they wouldn't become monsters themselves. Ang ganda po, no? Kung lalabanan mo ang mga halimaw, siguraduhin mo na hindi ka magiging halimaw. Kung lalabanan mo ang masama, siguraduhin mo sa iyong pakikipagdigma na hindi ka magiging masama. Pero hindi po ba yan madalas ang nangyayari sa ating buhay? Kung minsan, meron sa atin, ayaw ang mga nagbababae, ayaw ang mga hindi tapat. Pero kung titignan mo kalaunan, sila yung mga nakapagbabae, sila yung mga hindi naging tapat, sila yung mga nagtaksil. Meron po mga iba, galit sa bakla. Pero mabibigla ka na lang, ang totoo pala, bakla siya. Meron din po, galit sa mga tsismosa. Pero kung titignan mo ang buhay nila, sila pala yung pinakamalaking tsismosa sa barangay. Hindi po ba? Meron din po mga tao, pag magsalita, galit sa mga korap. Pero nakakabigla, nung sila na ay naupo sa pwesto, aba, sila pala yung pinakamalaking korap. My dear friends, remember that when you fight evil, you should be careful of not becoming evil yourself. Hindi po ba si San Pablo, bago po siya nagbago, ang pangalan niya ay Saulo? Inamin naman niya pinapapatay daw niya mga Kristiyano. Pinapakulong niya yung mga naniniwala kay Kristo. Sa buong isip niya, ginagawa niyang kagustuhan ng Diyos. Kumbinsido siya na walang mali sa kanyang ginagawa. Di ba totoo yung kasabihan? Ang mga nakikilaban sa kasamaan ay sila mismo ay nagiging masama. Pero salamat sa Diyos, itinuwid siya ng ating Panginoon sa tamang daan. Kwento din ni San Pablo na ang muling nabuhay na si Kristo ay nagpakita sa kanya, narinig niya. And that is the good news, my dear friends. That yes, God uses us to fight evil, to correct what is wrong. But believe that God ultimately will guide us and God will ultimately win in this battle. Kailangan po mag-ingat din tayo, mga kapatid, na hindi ibig sabihin, kala mo ikaw ay mabuti, kala mo ikaw ay matuwid, na hindi ka na mapapasama. Even good people can become bad. And well-meaning persons will eventually have evil intent. Pero hindi naman po hahayaan ng Diyos na maghari ang kasamaan. God will not allow evil to remain forever. And God will change the hearts of evil persons. Yan ang pangako ni Yahweh sa propeta na si Ezekiel. Sabi niya, I will give you a new heart, a new spirit. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. Napakaganda. Pero habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, yan ang kailangan nating harapin. Ang digmaan, ang labanan ng mabuti at masama. Paano ba malalabanan ang masama na hindi tayo mapapasama? That is a good question. How can we fight the evil one without becoming evil ourselves in the process? How can you convert what is bad without being bad yourself? Tatlong bagay lang po. Una, tandaan natin na tayo po ay mahina, na tayo po may kakayahang maging masama. Recognize, my dear friends, that we have the tendency to become evil.
Unawain niyo po na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, hindi natin maiiwasan na tayo ay mahulog sa tukso at tayo ay makagawa ng mga masasamang desisyon. Ang tawag po ni San Pablo dyan ay ang tinik ng laman, the thorn in the flesh. Tama nga naman po na tayong po mga tao, pagkagaling-galing mo man, ikaw ay magkakamali. Pagkabuti-buti mo man, ikaw ay mapapasama. Kahit na gaano ka kalakas, ikaw ay manghihina. Kahit na gaano ka kadisiplinado, minsan ikaw ay tatamarin. Kahit na minsan ikaw ay inspired, mawawalan ka din ng gana. Alam niyo po, ang mga santo noong unang panahon, may isa silang dasal na paulit-ulit hindi nakakalimutan. Kaya nga sila ay naging mas banal, naging mas mabuti. Inaamin nila ang kanilang kahinaan. Alam nila ang kanilang mga pagkakasala. One of their beautiful prayer that they keep on repeating and repeating is this. They say to God, Lord, have mercy on me, a sinner. Kung maaalala niyo po, yan din po ang dasal noong publikano, noong tax collector doon sa templo. Yan po yung kwento ng ating Panginoon na pinuri niya. Sino ang banal? Sino ang mabuti? Hindi yung nagmamalaki sa kanyang mga ginagawang kabutihan. Sino ang banal at mabuti? Sila yung mga taong kinikilala nila na sila ay mahina, na sila ay makasalanan, na sila ay may pagkakamali sa harap ng Diyos. Mga kapatid, mag-ingat po kayo pag wala kayong nakikitang pagkakamali sa inyong buhay. Mga kapatid, mag-ingat po kayo pag pinaniniwalaan nyo na wala kayong kasalanang ginawa. Dahil pag sinabi mong wala kang ginawang mali, wala kang ginawang kasalanan, o wala kang kakulangan, ikaw ay nagkakasala na. At ano po ang kasalanang ginagawa mo? Pag sinasabi mong wala kang kasalanan, ang tawag dyan ay kayabangan. Kahambugan, kataasan ng loob. When you do not see that you have done no wrong, when you see yourself as perfect, then you're becoming self-righteous and proud. At sino po bang kinamumuhian ng Diyos? Kung hindi yung mga nagmamalinis, pinakaayaw ni Jesus ay yung mga nagmamataas ng loob. Sino ba ang pinabagsak ng Diyos? Kung hindi ang demonyo, puno ng kayabangan. Kapatid, kung man nilalabanan mo ang masama, kailangan aminin mo na pwede ka ring mapasama. Aminin natin na hindi tayo perpekto. Oo, kailangan nating ituwid ang masama, pero mahalaga na kailangan tayo'y nagpapakumbaba. Amen? Recognize that you are not perfect. See your weakness before the Lord. Pero pangalawa, we have to imitate someone who is good and holy. Kailangan meron po tayong sundan na mabuti at banal. Sabi po ni San Pablo, be imitators of me as I am an imitator of Christ. Alam po ni San Pablo na hindi siya magiging banal kung wala siyang susundan, kung wala siyang paparisan, kung wala siyang gagayahin. Remember that we become by following someone else. Tayo pong mga tao, we are social beings. We become who we are with. Sabi nga po, you are the 10 people that you are with. Nagiging ikaw yung mga kasama mo. Kaya nga, kailangan nating suriin sino ba ang ating mga kaibigan. Kailangan tayong mag-ingat kung sino ba ang ating pinakikinggan. Find a good role model. Find an inspiration in your life. Doon lang tayo magiging mas mabuti habang humaharap tayo sa kasamaan ng mundong ito. Alam niyo po, kahit na ako ay naguhumilya, nangangaral sa inyo, ako din po ay nakikinig sa mga ibang naguhumilya, nangangaral at nagtuturo. Because I recognize my own weakness also. Alam ko din naman po na hindi ako perfecto. At nauunawaan ko po that I cannot inspire others if I am not inspired. Pero paano ba ako mapupuno ng inspirasyon? Kailangan meron din iba na magpuno sa akin ng inspirasyon. Hindi po ba? A pastor needs pastoring. A mentor needs mentoring. Kung paano po kayong mga magulang
As a parent, you also need parenting. As a teacher, you need also someone to teach you. Yan ang pagkukulang na napakarami sa atin, kaya tayo nagkakamali. Kala natin pag matanda na tayo, alam na natin ang lahat. Hindi po ba? But as long as you are alive, remember this, you should embark on a journey of lifelong learning. Hindi pa po tapos ang ating pag-aaral. Hindi pa tapos ang paghuhubog ng ating pagkatao. At hindi ka magiging mas mabuti at banal kung mag-isa ka lang. Kailangan mo ng ibang tao na sa tingin mo ay mabuti, banal, matino, na makakatulong sa iyo, na magtuturo sa iyo sa daan ng kabutihan, ng katinoan, at ng kabanalan. Amen? So I think it is very important to ask, who do I follow? Sino ba ang aking sinusundan? At maganda din na itanong, do I really follow Jesus? Ang Panginoon, siyang nagsasabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Gusto mong mapuksa ang masama na nangyayari sa iyong buhay? Gusto mong maglakad palagi sa daan ng kabutihan at hindi ka maliligaw, hindi ka mapapariwara kung nakasunod ka palagi sa Panginoon. That is the second. Find someone who would lead you to a life of goodness and holiness. Ang unang-una palagi sana dyan ay ang Diyos. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, admit that we need the grace of God. Admit that we need the grace of God. Mga kapatid, we can never win against evil by ourselves. Dahil mahina po tayo. Ano ang sabi ng Panginoon kay San Pablo habang siya'y nagdarasal? Sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is enough for you, for my power is perfected in your weakness. Huwag tayong magmayabang dahil ang mga taong pilit nilang inaangat ang kanila sarili, alam natin sila'y bumabagsak. Pero pag inaamin natin na hindi ko kaya, yan naririnig ng Diyos. Yan ang hinihintay ng Diyos. Dahil hindi kayang tulungan ng Diyos ang nagsasarili at lumalayo sa Kanya. Sinong inaangat ng Diyos? Sinong tinutulungan niya? Ang mga umaamin na hindi nila kaya. Bakit napapasama ang tao? Kasi kala niya kaya niya ang lahat. Ano po ang sabi ni San Pablo? I can do everything in Christ who lives in me. Inamin naman po ni San Pablo, hindi niya kaya. Kaya naman, yan na naging daan bakit siya'y tinulungan ng Diyos. Inamin ni San Pablo, wala siya. Kaya naman, siya'y pinuno niya. Tandaan niyo po, kung wala ang grasya ng Diyos, mahuhulog at mahuhulog ka palagi sa masama. We are only perfected through the grace of God. Ano ang kasabihan? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kailangan natin palagi ang awa ng Diyos para maging buo, para maging ganap ang ating buhay. Amen? Mga kapatid, bago niyo po baguhin ang ibang tao, tandaan niyo ito. Siguraduhin niyong baguhin niyo muna ang inyong sarili. Dahil pag hindi ka pa nagbago, at pinipilit mong binabago ang ibang tao, mapapasama lang sila sa iyo. Pagpilit mong inaayos yung iba, pagkatapos ikaw hindi ka maayos, anong magiging bunga? Di magulo, di po ba? Nga nga mga kapatid, kung gusto nating magbago ang mundo, saan tayo kailangan mag-umpisa? Sa atin, sa iyo, sa isip mo, sa puso mo. At yan yung ating ipagdasal. Tayo'y magpatulong sa Diyos, sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na magbago. Tulungan mong mapabuti ang aking buhay para maging daan din ako ng kabutihan ng iba. Kung man ikaw ay makikilaban sa masama, kung pilit mo mang gustong ayusin ang hindi tama, tandaan mo na ikaw ay mahina, na ikaw ay pwedeng mapasama, na hindi mo kayang baguhin ang lahat na mag-isa. Kailangan mo ang tulong na mas makapangyarihan sa iyo, ang Diyos. At kung gusto mong maging mas mabuti, maging perpekto ang lahat, kailangan nating magpapuno sa grasya ng Diyos. Ito yung ating dasal at dalangin at sabihin natin, San Pablo, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos
ni Kristo. Ating ipagdasal at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Francisco, Arsobispo Florentino Lavarias, mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomarsus Gatus at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at mga panganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusan maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siya'y suminag kay Apostol San Pablo para maipalaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailanman. Kaming sambayanan dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami naririto na tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan ng iyong pag-ibig. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto,
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay magkaisa sa panalangin Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
namin ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng pagsama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya naway magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin baguhin ang ibang tao at ang mundo, hilingin natin na tayo ay magbago. Dahil lalo lang mapapasama ang ibang tao at ang mundo kung tayo ay nananatili pa rin sa kasamaan. So let our prayer be, create in me a clean heart. O Lord, have mercy on me, a sinner. Tayo'y magtiwala na sapat ang grasya ng Diyos na tayo ay baguhin at itong maging daan ng pagbabago ng ating mga minamahal
at ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos at kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. There is a saying. It says, idleness is the root of all evil. Ang kawalan ng ginagawa ay ang ugat ng kasamaan. Do you believe that? May katotohanan. Pag walang trabaho ang tao, nakakaisip gumawa ng kasalanan. Walang pagkakakitaan, ano ang gagawin? Magnanakaw yan. Amen? Pag hindi nag-aaral ang bata, maghapon lang sa bahay, ano ang gagawin? Maaaring makipagbarkada, magbisyo. Kapag wala kang ginagawa, gagamitin yan ng demonyo para makaisip ka ng masamang gawain. But I think the opposite is also the same. That being busy is the playground of the devil. Gustong-gusto ng masama ang marami kang ginagawa. Parehas lang. Walang ginagawa, sobrang ginagawa. Dahil totoo din naman na ang lahat ng bagay na sumusobra ay masama. At kinatutuwa ng demonyo pag marami kang ginagawa, pag very busy ka. Dahil, tandaan niyo po ito, na kung hindi ka matutokso ng demonyo, gagawin kang busy niyan. Dahil pag marami ka ng ginagawa, sinong unang-unang nakakalimutan mo? Ang Diyos. Pag marami kang ginagawa, anong nakakalimutan mo? Ang sarili mo. Pag marami kang trabaho, anong nakakalimutan mo? Ang alagaan mo, ang kaluluwa mo. Pag sunod-sunod yung kailangan mong gawin, natatandaan mo pa bang magdasal, magsimba? Pag marami kang gawain sa bahay, minsan nakakalimutan na natin na bigyan ng oras at panahon ang Panginoon. Di po ba? Lalong-lalo na sa oras ng mga mahal na araw. Dahil masyado tayong busy, meron pa nga tayong excuse o dahilan. Deserve ko ang magpahinga. Naiintindihan naman ng Diyos. Mga kapatid, masayang-masaya ang demonyo. Nananalo siya. Pag marami kang ginagawa, pag sobrang pinapagod mo ang iyong sarili. Ano ang utos ng Diyos sa atin? Baka makalimutan natin. Hindi naman ang magtrabaho. Ang utos ng Diyos sa atin ay maging mabunga. Merong mga tao na nagtatrabaho na hindi nagiging mabunga. Na minsan sa kanilang pagtatrabaho ay napapasama pa sila. Pag nagtatrabaho ka at hindi ka nagiging mabuting tao, tandaan niyo po, hindi magandang trabaho yan. Amen? Kung pagkatapos ng iyong pagpapagod sa opisina, kauwi mo, ay napakasungit mo. Hindi yan magandang trabaho. Amen?
Kung dahil sa iyong pagninegosyo, ikaw ay nakakapangupit. Ikaw ay nanloloko ng ibang tao. Hindi yan magandang negosyo. Amen? Kung dahil sa iyong ginagawa, ikaw ay nagkakasakit. Hindi yan magandang gawain. The command of the Lord is not to work. The command of the Lord is to be fruitful. Ang mamunga at magkaroon ng mabuting bunga sa ating buhay. Amen? At kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, napakaganda pa ng isang utos ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya dito sa kanyang mga alagad apostol na nagmisyon? Come and rest for a while. Utos din ng Diyos ang magpahinga tayo. Dahil kahit ang Diyos Ama, nung ginawa niya ang mundo, nagtrabaho siya for 6 days. And on the 7th day, anong ginawa niya? Siya po ay huminto at nagpahinga. So when you rest, when you give time for yourself to breathe, to recuperate, to be energized and strengthened, that is not a waste of time, my dear friends. You are doing God's will. When you rest, when you take time off, when you relax, ang pagpapahinga, hindi naman po gantimpala yan. Ang pagpapahinga, hindi po bonus yan. To rest is not an option. But to rest is a necessity. Kailangan yan. Kung ang Diyos nagpahinga, ikaw pa kaya? Ang pinaka mabuting pwede mong gawin ngayon, ano? Ay yung magpahinga. Napakarami sa atin, rest deprived. Ulitin ko po, magkaiba. Yung ikaw ay nakapagpahinga, ikaw ay palagay na loob, ikaw ay payapa doon sa nagpapahinga. Marami po sa atin, kailangan mag-relax. Napakarami nating iniisip, napakarami nating ginagawa. Pero tandaan niyo po to, mga kapatid. You cannot give when you are empty. Madalas inuubos natin ang ating lakas, pero wala kang maibibigay kung ikaw mismo ubos ka. Kung gusto mong makapagbigay, punuin mo munang iyong sarili. At hindi ito masama. Utos siya ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang isang cause, isang dahilan daw ng cancer sa taong ngayon? Nakita po ng mga doktor, the lack of sleep, kulang sa tulog. We need at least 8 hours of sleep. Pag nababawas po sa minuto o isang oras ang ating tulog, dinadagdagan mo daw yung chance mong magkaroon ng cancer. Totoo po yun. Dumarami daw po, lumalaki ang chance mo na magkasakit, magkaroon ka ng sakit sa puso pag kulang ka sa tulog. Karamihan po sa aksidente sa daan, 2 po ang leading cause. Ano po? Una, distraction. Hindi nakatingin sa daan, nakatingin sa cellphone. Pero pangalawa, kulang sa tulog, inaantok
kaya nababangga. Ang pagkulang tayo sa pahinga, malaking epekto yan sa ating pangangatawan. Nagkakasakit ka, bakit? Hindi dahil may virus, hindi dahil may bakterya, nanghina ang resistensya mo. Bakit? Hindi mo binigyan ng panahon para huminga ang iyong sarili. Amen? Pero, hindi lang po sakit ng pangangatawan ang iyong natatanggap pag hindi ka nagpapahinga. Sakit ng isip, sakit ng puso, sakit ng kaluluwa. Bakit po merong mga mag-asawang nag-aaway? Pakinggan niyo po kung ano sinasabi nila. Pagod na ako sa relasyon na ito. See? Yung kanilang pagsasama, yung kanilang ugnayan, the relationship is not nourishing, it is not relaxing. Merong problema, hindi nila inaayos. Sana pag umuwi yung lalaki o yung babae, di ba? Kaya nga ang tahanan, home, yan yung lugar para makapagpahinga. Pag hindi sila napapahinga sa bawat isa, may problema. Diyan lumalayo sila sa bawat isa. May mga kaibigan po ako na pari. Nagse-seminar po. Nagkaroon po sila ng renewal. At kwento po nila, yung mga nakasama po nila doon sa kanilang renewal seminar, mga ibang pari, may problema din. At nung nagsha-sharing sila, ano po yung na-discover nila? Bakit po nagkaroon ng problema ang pari? Dahil ba matakaw sa pera? Dahil ba sa babae? Hindi po. Para-parehas po ang problema nila. Lahat ng pare, overwork. Sobrang pagod. Dahil sa sobrang pagod, nadapa, natukso, nagkamali. Hindi naman dapat magkakamali, hindi naman dapat matutukso. Kung siya ay malusog sa pangangatawan, sa kaisipan, sa kanyang kaluluwa. Pero, bakit nanghina? Kulang ng oras ng panahon para magpahinga. Yan ang ginagawa po ng demonyo sa atin. Para makuha tayo ng demonyo, paghihinaan niya tayo. Paano ka magiging mahina? Papagurin at papagurin kanya. Ang demonyo ang nagsasabing, sige, magtrabaho ka lang. Sayang ang pera. Sige. Hindi yon boses ng Diyos. Tandaan niyo po. Dahil ang Diyos, sasabihin niya sa iyo, hindi mo naman kailangan ng sobra-sobra para maging masaya. Amen? Isa lang ang kailangan mo para maging masaya ka. Ako. Bakit nagpapagod ka? Kaya mag-ingat po kayo. Pag sobrang, ang dami nyo nang ginagawa, pag sobrang pagod nyo, yan ay ang pamamaraan ng demonyo. It is good to work, but it is also equally good to rest. Pero bago po kayo matulog sa inyong mga trabaho, baka kapasok niyo po sa Lunes, agad na kayo nakahiga doon sa inyong desk at humihilik. Pagkatapos sasabihin niyo sa boss niyo, sinabi ni Father, mabuti ang magpahinga, kaya ako'y natutulog, nagpapahinga. Ito po yung tandaan niyo.
ang sinabi lang ng Diyos na pahinga, for a while. For a while. Sandali lang. Dahil hindi mo namang kailangan ng matagal na pagpapahinga para lumakas ka. Tandaan niyo po yan. Kailangan ng pahinga, pero anong sabi ni Jesus? For a while. Sandali lang. Kahit po ang mga scientifico, nakita po nila sa pag-aaral. Pag ikaw ay nag-aaral, nagbabasa ng 1 oras, kung gusto mong lumakas ulit, ilang pong minutes ang kailangan mo lang para mag-relax. 5 to 15 minutes, yun lang po. Pagkatapos ng 5 to 15 minutes, pwede ka ulit mag-aral. Yun lang pong kailangan natin. Hindi rin mabuti at maganda yung matagal na nagpapahinga ka. Pag maghapon ka, na hindi lumalabas sa kwarto, pagkalakating araw kang nakahiga, no? Gumigising ka na lang 12:00 ng hapon, hindi po magandang pagpapahinga yan. Mag-ingat din kayo. Ang tawag na dyan, depression. Dahil ang taong malungkot, ayaw ding gumalaw. Tandaan niyo po yan. Kailangan balanse ang lahat. Ano ang sabi ng isang santo? Napakaganda. Si San Benedicto. Ora et labora. Work and pray. Pray and work. Paano ka magpapahinga? The best form of rest is to pray. Because when you pray, you rest with the Lord. Amen? So pagkatapos mong magpahinga, may lakas ka, pagpatuloy mo ang iyong trabaho. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho para sa kabutihan ng iyong pamilya at para sa kapurihan ng Panginoon. Pagpatuloy mo lang. Pagpagod ka na, magpahinga ka. Hindi yan bayad, hindi yan gantimpala. Ang pahinga ay kailangan mo at ang pahinga ay utos ng Diyos. Let us now stand and let us offer our prayers to the Lord. And for every prayer, let us say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May church ministers and missionaries take time for prayer, recollection, and retreat so that they may be spurred from burnout in body and spirit. We pray. Lord, hear our prayer. May government officials willingly attend to the needs of people, especially in times of epidemic, hunger, and natural calamities. We pray. Lord, hear our prayer. May people look to their personal needs, the needs of their family, and their spiritual well-being in the midst of competitive, individualistic, and globalized society. We pray. Lord, hear our prayer. We include also in our intention a thanksgiving of Noel and Susan Sunga and family, Norris Seron Talia and family, Alex Nida Sad and family, Esther Precious Smith J. Jun Seron Sanders and family, Perla Bondoc and family, Roland Edith Figueroa and family, Perlita Casey, Renzo Diaz and family, Aaron Joanna Marie Alanis Amari Ramos, Nonong Palmares and family, Gomez Pangan and family, Lolita Intal and family, Anthony Loida Allen, Joshua Sadi, Larry Ruth Camille Dukut, Joseph Perla Semsem and family, Romeo Rufina Yabot and family, Rensen May Gonzalez and family, Albert Pineda and family, Arnel and Joyce Tiglao and family, RJ Andre Zapata and family, Noel and Angeli Saran and family, Eduardo and Imelda Nisette and family, Kate Anisette Sebastian Mandel, for the special intention for Pope Francis, for the terminally ill and world peace,
and for the eternal rest and peace of the souls of Rosario and Marlene Conrado, Victoria Fernando Jr., Encarnacion Arnel Noel, Francisco Aurea Carlota, Raimundo Lorenzo, Antonio Sr. Tomas Alice, Gelasio Rufo Remedios, John Michael Kersner, Jose Eugenio Catalina, Isidro Elisa Primitivo, Consolacion Raimundo, and Alfredo. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Almighty Father, you have made us for yourself, and we shall remain restless until we rest in you. Let us never be separated from you so that we may find succor in time of need. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify our offerings by your blessing, O Lord, we pray. And by your grace may we be set afire with the flame of your love, through which Saint Blaise overcame with bodily torment. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for the blood of your blessed martyr, Saint Blaise, poured out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear you witness, through Christ our Lord. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth,
and before your majesty without end, we now acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. To him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we now dare to pray.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. My dear friends, behold our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. May the sacred mysteries of which we have partaken, O Lord, we pray, give us a determination which made your blessed martyr Saint Blaise faithful in your service and victorious in your suffering. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pagkatapos po ng misa, ang mga gusto pong magpabendisyon ng kanilang mga liig, pumila lang po tayo sa gitna. Our prayer is through the intercession of Saint Blaise,
May you be healed from every sickness, infirmities of the throat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to God.